Ang pelikula ay nagsisimula sa dalawang binatang magkaibigan, Taek-il at Sang-pil. Taek-il, na may kulay gintong buhok at iba pa, kakabili lang ng second-hand na motor online. Ngunit lumalabas, na ang motor ay medyo sira na, at bigla pa itong namatay. Kaya't sinikap nilang ipagpatuloy itong muli, at sa kung saan, ang mga barumbadong lalaki na ito ay biglang dumaan, at sinira ang salamin ng motor gamit ang ilang mga sipa. Ngayon si Taek-il ay nag-init, kaya agad niyang pinaharurot ang motor, at subukan upang habulin ang mga barumbado. Ngunit nagmamaneho siya na parang isang baliw. At napansin siya ng mga pulis dahil sa pagmamaneho na iyon. Ngunit humarurot ang motor ni Taek-il, kaya nabangga siya sa nakaabalandron na sako ng semento at nadisgrasya. Ang sumunod na pangyayari, si Taek-il at Sang-pil ay nasa istasyon na ng pulisya. Ang nanay ni Taek-il ay nagpakita at nagsimulang magbigay sa kanya ng sermon dahil sa paggastos ng kanyang pera sa paaralan para lang sa motor na iyon. At si Taek-il ay sumagot na, gusto niyang huminto sa pag-aaral, dahil sa tingin niya ay hindi kayang bayaran ng kanyang ina ang kanyang tuition. Ang ina nga pala ni Taek-il ay dating pro-volleyball player, at sinampal niya ito sa sinabi niya. Masakit talaga ang damdamin ng ina ni Taek-il. Kaya kinabukasan, si Taek-il, na medyo sawa na sa plano sa buhay na gusto ng kanyang ina para sa kanya, ay nagpasya na takasan na lang ito. Wala talaga siyang plano at nagbulsa lang ng $10 bago sumakay sa isang bus, papunta kung saan na lang ang direksyon neto. Pagbalik sa bahay, pinagpapawisan ng kanyang ina, sinusubukang tawagan siya. Ngunit hindi rin sinasagot ni Taek-il ang kanyang telepono. Kahit na naging matigas siya sa kanyang ina, sa puso niya, gusto lang niyang magkaroon siya ng mas magandang buhay kaysa sa buhay nila ngayon. Iyon ang dahilan kung bakit siya ay nagpapakahirap sa trabaho upang bayaran ang kanyang kolehiyo. Ngunit mukhang hindi masyadong nakukuha ni Taek-il ang kanyang pangarap para sa kanya, at nagpasyang iwan siya sa ere. Ngayon si Taek-il ay napunta sa isang bus, patungo sa isang maliit na bayan na tinatawag na Gonsan, sa North Hala Province. Pagkababa niya ng bus, nakasalubong niya itong nakakasilaw na pulang buhok na babae na nagngangalang Kim Ju, at si Taek-il, galit na parang trompeta. At biglang sinuntok niya ito sa bituka, dahil ininis siya nito kahit papaano. Pagkatapos gumala-gala, nakaramdam siya ng pagod at gutom, nakita ni Taek-il ang pansit na ito na may murang presyo. Siya ay nakaramdam ng saya at sa wakas, agad itong pumasok. Sa loob ay nakilala niya ang lalaking namamahala sa lugar, na nagngangalang Gang. Nagsimula na siyang lumamon sa isang $3 na mangkok ng noodles, nang pumasok ang isang delivery guy at nagtungo sa kusina. Ngunit medyo naging kakaiba ang mga bagay doon, nagtaka siya pero nahihiya pang magtanong kung ano ang nangyayari. Noontog ang taga-deliver sa isang pampublikong paliguan, iniisip kung ano ang susunod na gagawin. Samantala, si Sang-pil ay nakatira kasama ang kanyang lola, at naghahanap buhay siya sa pamamagitan ng pagbalat ng mga mani. Kinabukasan ay bumalik si Taek-il sa lugar ng pansit na iyon, at sakto, nangangailangan sila ng isang delivery guy. Sa walang pagdadalawang isip, nag-sign up si Taek-il para sa kontrata. Inilatag ito ni Gang. Kailangan niyang magtrabaho ng hindi bababa sa 3 buwan bago humingi ng pahinga o ilang oras para makauwi. Sa isip ni Taek-il ay ayos lang ito. Naipakilala siya sa dating taga-deliver na nagngangalang Guman, na medyo pariwara, at natapon pa ang barya. Sa kabilang banda, ay nakitang nakikipagkita si Sang-pil sa lalaking ito na nagngangalang Donghua, na nag-aalok sa kanya ng trabaho. Ngunit si Donghua ay di nagpaligoy-ligoy, hindi nagbibiro tungkol sa kung anong uri ng trabaho ito, malalaman lamang ni Sang-pil sa oras ng interview. At si Taek-il, na may gintong buhok, ay hindi napigilan ang kanyang pag-usi sa tungkol sa kusinero sa tindahan ng pansit, pagkatapos ng insidenteng iyon na kanyang nasaksihan. Nagpasya siyang pumasok sa kusina upang makilala ang lalaking ito na nagngangalang Ghost Soap, isang malahalimaw na may nakakatakot na tingin sa kanyang mga mata. Ito ang tandaan mo Taek-il, hindi man siya ang perpektong tao sa mundo, lalo na sa mga matatandang tao. Sinasabi niya ang ilang bagay na talagang nakakakuha ng galit niya, at binibigyan siya ni Ghost Soap ng isang tunay na pambubugbog hanggang sa si Taek-il ay nagblanko. Sa pagkagising ni Taek-il, nasa isang magulo siyang lugar para sa bodega ng noodle shop. At nagulat nang malaman niya na natutulog si Ghost Soap na nakadilat lang ang mga mata. Sa sumunod na araw, sinimulan ni Taek-il ang kanyang bagong buhay bilang tagahatid ng pagkain. Nakaugalian na niya ang pang-aasar ng ilong niya kung saan nakakabaliw kung ano man ang nasa isip niya, na talagang pinagsisimulan sa inis ni Ghost Soap, lalo na kapag pinagtatawanan niya ang malaking mukha neto. Samantala, si Sang-pil ay nagsimula ng pumanig ni Donghua, nagtatrabaho bilang loan shark o nangongolekta ng mga utang.
At pabalik sa tindahan ng pansit, nakakagulat, tila nagkasundo si Taek-il sa kanyang mga katrabaho, kahit na siya at si Go-Sook ay patuloy na nag-aasaran sa mga bagay na nakakaloko. Nagpustahan pa nga sila, pero biglang sinuntok ni Go-Sook si Taek-il, na nagpatulog muli sa kanya. Ngayon, balik tayo kay Song-pil. Habang namimigay si Song-pil ng mga business card sa loan office kung saan siya nagtatrabaho, nakita niya ang nanay ni Taek-il sa tabing kalsada, na mukhang may problema ito. At sa mundo naman ni Taek-il, ginagawa niya ang kanyang paghahatid, at hulaan niyo kung kanino siya nagdadala ng pagkain. Walang iba kundi si Kyung-ju, ang nagliliyab na pulang buhok na babae, na nag-cruise ang landas nila dati sa terminal ng bus. Ngunit si Taek-il bilang Taek-il, may ganitong ugali siya sa pagiging barumbado, kahit sa isang babae. Kaya nagpa siya si Kyung-ju, na bigyan siya ng mga piraso na kanyang nalalaman, at sinuntok siya neto ng ilang beses. Mas tumindi pa ang nangyari ng aksidenteng nahawakan ni Taek-il ang kanyang dibdib. Iyon ay nagpagalit ng husto ni Kyung-ju, kaya't binigyan siya neto ng malahalimaw na suntok. Umuwi ang kawawang Taek-il na mukhang isang punching bag at hindi mapigilan ni Go-Sook ang pagtawanan siya. Nang nagsimulang maghilamos si Taek-il, tumunog ang kanyang telepono, ngunit dahil busy siya, sinagot ni Go-Sook ang tawag. Ang tumatawag sa telepono ay si Song-pil, at siya ay nagulat nang nakita ang mukha ni Go-Sook. Nakita ito ni Taek-il at kinuha ang kanyang telepono. Sinusubukang sabihin ni Song-pil ang tungkol sa ina ni Taek-il, na naghihirap, ngunit walang pakialam si Taek-il at pinatay ang tawag. Sa kabilang banda, lahat sila ay sama-samang nakaupo sa hapag, at hindi sinadyang nasabi ni Taek-il sa kanyang mga katrabaho, na ang bumugbog sa kanya ay isang babae. Well, ang Go-Sook ay hindi napigil ang tumawa at inasar si Taek-il ng paulit-ulit. Samantala, sa ibang lugar naman, binisita ni Kyung-ju ang kanyang kwarto sa isang hotel, at nagulat nang makita ang dalawang lalaking dayuhan na nakikipag-usap sa kanyang mga roommates. Si Kyung-ju at ang mga lalaking ito ay nagdulot ng isang malaking away, ngunit nakakuha siya ng pagkakataon at nagsimulang tumakbo. Sa rooftop naman, nakita ni Taek-il at ng kanyang mga kasamahan na si Kyung-ju ay papalapit sa kanila. Si Taek-il na gustong pagbayarin ng babae, ay tumalon pababa at pinigilan siya. Ngunit si Kyung-ju pala ay nasa isang tunay na problema, dahil ang dalawang lalaking ito ay hinabol siya at muntik na siyang gahasain. Di napigilan na tignan lang ni Taek-il, kaya tumulong siya, kahit na alam niya na matatalo lang siya sa huli. Ang eksena ay umaakit sa mga tao mula sa mga kapitbahay, kaya ang dalawang dayuhan ay nagpasya na umalis kaagad mula doon. Kaya, pagkatapos ng buong eksenang iyon, dinala ni Taek-il si Kyung-ju sa resto para magamot. Nang maayos na niya ang lahat, nagpasalamat si Kyung-ju sa kanila at tumuloy na, sa pagkakataong ito, ay nagkaroon ng magandang eksena. Dahil sa namalaya ni Taek-il na walang sapatos si Kyung-ju, kaya pinahiram niya ito sa kanya. Si Taek-il, ay nagsimula na siyang masanay sa delivery job na ito at magsikap. Isang araw bumalik siya para maghatid ng pagkain para kay Kyung, at ibinalik sa kanya ang kanyang sapatos. Ngunit nung sinubukan niyang magbayad para sa pagkain, hindi ito tinanggap ni Taek-il. Ngayon, ito ang bahagi kung saan sa wakas ay nakuha ni Taek-il ang kanyang unang sahod, at nagpa siya na oras na para libre ang lahat. Iminumungkahi ni Gang, ang may-ari ng tindahan ng pansit, na dapat bisitahin ni Taek-il ang kanyang ina paminsan-minsan. Hindi ito pinansin ni Taek-il, at dahil doon, ay binigyan siya ni Go-Sook ng isang malakas na sampal sa mukha at nagbigay ng ilang matigas na payo, at sa wakas ay nagpa siyang bisitahin ng kanyang ina. Ngunit pag-uwi niya, may nakita siyang sulat na nagsasabing nasa trabaho ang kanyang ina. Nagkita sila ni Song-pil, at parang bumalik sila sa nakaraan. Sinabi ni Taek-il kay Song-pil na dapat na siyang umalis sa shark at debt collector na iyon dahil hindi ito ligtas. Pero si Song-pil, hindi siya mahilig makinig sa mga payo ni Taek-il. Kaya't binisita na lang ni Taek-il ang kanyang ina, at nagpapatakbo na siya ng isang maliit na bakery ngayon, isang lugar na binili niya sa mababang presyo. Sinabi niya ang tungkol sa pagtatrabaho sa pansit na iyon sa Gonsan City. Pero ang mama niya, ay hindi nasiyahan. Tingnan mo, nagsumikap ako ng husto para maipatuloy ka sa pag-aaral at gusto kong bumalik ka sa bahay, na nagbabasa ng mga libro. Gayunman, di inisip ni Taek-il ang kagustuhan ng kanyang ina at iniwan sa kanya ang kanyang unang sahod bago umalis. Sa pag-alis ni Taek-il, biglang dumating ang lalaking ito, para makita ang kanyang ina at nakipagtalo sa pwesto ng tindahan. Ang gusali kung saan nakatayo ang kanyang panederya ay ilegal na itinayo ng dating may-ari, at malapit na itong kumpiskahin. Pagkalipas ng ilang araw, inutusan si Song-pil upang mangolekta ng utang mula sa isang may-ari ng tindahan, ngunit bigla itong binalibag palabas. Nabugbog siya kaya dali-daling dinala siya sa ospital. Sa kabilang banda,
ay nagmamaneho si Taek-il sa daan. Nang may isang kotse ay hindi sinasadyang nataman ang kanyang motor, at nagalit si Taek-il. Ang driver pala ay isa sa mga lalaking nanggulo kay Kyung-ju. Tungkol naman kay Kyung-ju, sa wakas ay nakapasok siya bilang isang waitress sa isang noodle shop, at si Gang, na may-ari, ay isang tunay na may magandang kalooban. Nalaman niyang wala itong matutuluyan, kaya inalok niya sa kanya ang kwarto ng kanyang yumaong anak na babae. Para i-welcome siya, nagsimula silang lahat sa isang karaoke para sa kaunting kasiyahan. At lumabas saglit si Taek-il sa lugar ng karaoke, at biglang nag-cruise ang landas nila ng lalaking nanggulo sa kanya dati. Inatake niya ito para sa ilang mga paghihiganti, ngunit lumalabas na siya ay hindi pa rin makatalo sa lalaki, at siya ay madaling napabagsak nito. Ngunit si Go-sok ay sumali sa laban, at pinahiran niya ng chips ang mukha ng lalaki. Ilang sandali, nakalabas na ng ospital si Song-pil at kaagad naghiganti sa taong bumugbog sa kanya. Ngunit nagdadalawang isip siya at napagtanto niyang hindi tama ang kanyang mga aksyon. Hindi nagtagal, pumasok sa restaurant ang lalaking nanggulo kay Taek-il kasama ang isang grupo ng gang. Nagsimula silang magdulot ng malaking gulo, at maging ang mga abo ng anak ni Gang ay nadamay at nagkalat. Hindi na napigilan ni Go-sok at inilabas ang kanyang galit sa mga gang na iyon, binugbog niya ang mga lalaki at pinagpapalo. Dito nagiging kawili-wili ang mga bagay. Nalaman ni Taek-il at ng kanyang mga katrabaho na si Go-sok pala ay dating big-time gangster boss, at iginagalang kahit ng mga pulis. Noong araw, nakipag-agawan siya sa isang karibal na gang, at iniligtas si Gang, na nasa bingit ng kamatayan at nakalambitin, dahil sa pagkawala ng kanyang anak na babae. Nakumbinsi siya ni Go-sok na magpatuloy, at iwanan ang buhay gangster upang magsimula ng bagong buhay bilang isang tagaluto sa lugar ni Gang. Ngunit pagkatapos ng lahat ng pagbabago, ang dating kasama sa gang ni Go-sok ay nagpakita sa restaurant, na pinamumunuan ng isang lalaking nagngangalang Tae-sang. Gusto nilang bumalik si Go-sok sa laro ng pagiging gang member, dahil nagdudulot ng gulo ang magkaribal na gang sa kanilang teritoryo. Napagtanto niya na ang kanyang pagbabalik ay maaaring ilagay sa panganib si Gang at ang iba pa, nagpa siya si Go-sok na bumalik sa kanyang dating buhay bilang isang gangster boss. Naiintindihan ni Gang ang kanyang desisyon, at sinabi sa kanya na palagi silang bukas para sa kanya. Si Taek-il, bagaman, ay nasaktan sa pag-alis ni Go-sok. Itinuring niya itong parang pamilya, kahit na palagi silang nag-aaway, at madalas siyang kutsain at bugbugin ni Go-sok. Sa kabilang banda, nakita ni Song-pil na ang bakery ng nanay ni Taek-il ay may sulat na gigibain na ito, kaya't tinawagan niya si Taek-il upang ipagbigay alam sa kanya. Kinabukasan, dumiretso sina Taek-il at Kyung-ju sa lugar ng kanyang ina. Ipinaliwanag ng ina ni Taek-il na naloko siya ng dating may-ari ng gusali, na ilegal pala ang pagbili niya ng lupa. Naguguluhan na si Taek-il sa lahat ng problema ng kanyang ina, kaya tumawag siya kay Go-sok para humingi ng tulong. Ngunit sinabihan ni Go-sok si Taek-il na tumayo at harapin ito ng mag-isa. Samantala, bumisita si Go-sok sa punong tanggapan ng isang karibal na gang, sinusubukang makipag-ayos, at ipalaganap ang kapayapaan at patigilan sila sa pag-uudyok ng gulo, at igalang ang bawat isa. Sa pagtanggi nila sa alok na iyon, wala nang ibang pagpipilian si Go-sok kundi ilagay ang bagay sa kanyang sariling mga kamay. Siya ay humarap sa buong gang ng mag-isa, at tinapos ang kanilang mga kalokohan. Ngayon, narito ang isang tunay na kaganapan. Dumating ang mga debt collector sa bakery ng nanay ni Taek-il, humihingi ng bayad. Sinusubukan ni Taek-il at Song-pil na pigilan sila, ngunit dito nagiging komplikado ang mga bagay-bagay. Kung makikita nyo, ang mga nangongolekta ng utang na ito ay mula sa parehong opisina kung saan nagtatrabaho si Song-pil, at si Taek-il ay nabigla, sa pag-aakalang nagtakda si Song-pil ng bitag para sa kanyang ina. Ngunit nilinaw ng kanyang ina ang mga pangyayari, sinabing hindi siya nanghiram ng pera kay Song-pil. Pagkatapos ay nakita ng isa sa mga debt collector ang isang envelope, na may kasamang pera sa loob na ibinigay ni Taek-il dati sa kanyang ina, kinuha nila ito at ibinigay ito sa boss. Magalang na hinihingi ito ng nanay ni Taek-il, ngunit hindi ito nakuha sa amo. Si Taek-il ay nagwala para kunin ang perang iyon, kahit na siya ay binugbog at bumagsak. Ngunit hindi kakayanin ng kanyang ina na makitang nasasaktan ang kanyang anak, kaya lumaban siya, at ginamit ang kanyang mga kakayahan mula sa kanyang pagiging isang pro volleyball player, para paalisin ang mga debt collector at mabawi ang pinaghirapang sahod ni Taek-il. Sa kabilang banda, hiniling ni Go-sok kay Tae-sang na dalhin siya sa isang restaurant, kung saan humiram siya ng ilang gamit sa kusina para magluto ng sarili niyang pagkain. Habang kumakain, sinabi niya kay Tae-sang, na ang kanyang bagong buhay ngayon ay tungkol sa pagluluto at pagiging chef, gusto niya ng manirahan ng payapa.
Sa wakas, naintindihan ito ni Tae-sung at iginagalang ang desisyon ni Go-sook na iwan ang buhay gangster. Matapos ang lahat ng kaguluhan, muling nagkasama si Taek-il at kanyang ina, at nagkaisa sila sa lugar ni Song-pil ng ilang sandali, dahil kinuha ang kanilang bahay, kapalit sa pagbayad ng kanilang mga utang. Ang bakery naman ng nanay ni Taek-il ay ginigiba na, ngunit natutuwa lang siyang bumalik ang kanyang anak at naging mabuting tao. Ganon din kay Song-pil. Pagkatapos ng malaking insidenteng iyon, kahit si Dong-hwa ay nagpasya na itigil na ang pagpapautang at pagkolekta ng pera at nagsimula na lang ng isang simpleng fried chicken business. Samantala, si Go-sook ay bumalik sa pagiging chef sa restaurant ni Gang. Sa kabilang banda naman, si Kyung-ju ay opisyal na naging adoptive na anak ni Gang at bumalik sa pag-aaral. Nagtatapos ang pelikula, nang isakay ni Taek-il ang kanyang ina para sila ay gumala gamit ang kanyang biniling motor. At iyon ang tunay na astig. Ang aral sa kwentong ito ay, kailangan mo munang madisgrasya, at mabogbog ng maraming beses para maisip mo na ang pamilya, at mga simpleng bagay sa buhay ay mas higit pa sa mga walang kwentang pangarap. At dito lamang po nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat.